Okay mga Lods, ang favorite natin na vlogger ng mga DDS, si Banat Bay ang i-cover natin yan. Pero bago muna yon, manood muna tayo ng viral video. Kasi alam nyo naman, bago ako sumibol as political vlogger, nagre-react muna ako sa mga viral. Let's go. Isa lang, walang iba? Kulang pa pala yung isang singsing na yan. Lakasan mo kasi. Cheese. Oh, de. Joke lang tuloy. Okay, meron ka na... Tandaan nyo, dati pa tong clip na to. Nung binili yan, mababa pa yung rate ng dollar, relatively speaking. So, let's continue. It's a Ferrari! Puwet ng baso, literal, no? Laki no? Ganyang kalaki yung diamond, oh. Grabe. Ganda! Something blue! Ganda! How? Ang ganda! Ang ganda! Well, according to this caption, and dun sa mga sinasabi ng netizen, 1 million daw yung singsing na to. We're not sure. Hindi naman natin nakita yung resibo eh. Pwede kasing OA lang yun. Benefit of the doubt kung baga. Pero, akin lang kasi nakita ko ganyang kalaki yung singsing eh. Mas malaki pa yata sa ano ko eh. Sa ilong ko eh. Pero, I'm just saying na I believe it's expensive. Doon na lang natin ilagay. Ngayon, how can a senator afford that? Sige, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kasi regalo ni Cheese yan kay Hart eh. So, kung ganyang kamahal yan, I don't know. Now, bakit ko sinasabi sa inyo yan as primera nitong reaction video natin kay Banat Bay? Kasi nga, kung napanood nyo yung unang content natin, nireactan natin yung Vice Ganda versus Hart Evangelista. Yung kinall out ni Vice Ganda, yung walang kwentang mga classroom sa Sorsogon. Okay. Yun kasi yung initial issue nito na dinedefend na ngayon nitong si Banat Bay. Na yun, pinakita ko sa inyo yung singsing na yun kasi it's an ostentatious show of wealth, okay? Whether it's $1 million, 1 million pesos, it's still a lot of money. Na ngayon, it is now a proven public record kasi. Shoutouts kay Attorney James na meron na linabas na yung SALN ni Hart Evangelista. Ayan. So, tama naman tong reasoning na to, di ba? Nag-declare ka ng 18 million sa salin mo, pero paano ka nakabili ng 50 million na Tormelli ring? O, alam ni mas alam ni Attorney Jess yan. Siyempre, mas into siya sa mga fashion. Ako, wala naman akong pakialam dyan. Siyempre, simpleng tao lang tayo. Ang tanging kayamanan ko ay etong itong aking iWatch. Kasi kailangan ko yan for health reasons. Anyway, that's the point na gusto kong ilagay dito bago tayo mag-react sa mga video na to. Kasi alam nyo mga Lods, madali lang naman gumawa ng reaction video. As in, play ko lang, mag-react ako, tapos. Pero, mas maganda kung may background tayo, mas maganda kung may pundasyon yung reaction natin. Okay? So, we are ngayon na ikaw nanonood sa akin, parehas na tayong may understanding kung bakit nagagalit si Vice Ganda. Or at least meron na tayong rationale kung bakit nagagalit si Vice Ganda. Gets? Okay, so pakinggan na natin to. Ang lugar dun sa probinsya nila Hart Evangelista na isang paaralan na walang reading materials. Pinagawa ko yung eskwelahan. Nagpadala ako ng tulong doon kasi walang reading materials. Bulok yung paaralan dun sa lugar nila Hart Evangelista. Ang dami sablay mo, Brad. Hindi, Wow! Bakit? Sige, pakinggan natin siya. Una kasi, nagpaparinig siya dito. Nagpaparinig siya dito doon sa lugar nila Hart Evangelista. Ang tanong, sino ba si Hart Evangelista? Government official ba siya? Hindi, kaso asawa niya si Cheese Escudero. Meron tayong batas na dapat yung immediate family members niya, especially yung asawa niya, does not show modesty sa buhay nila. So how can you justify that this is a sign of modesty? Rinigaluhan mo ng, according to the post ni Attorney Falsis, is 50 million pesos. Hindi ba yan, kabaliktaran yan ng modesty? That is not being modest, 'di ba? Biruin mo,
naghihirap yung mga Pilipino, tapos ikaw po, ayoko na magmura, baka ma-demonetize na naman ako eh. Di ba? So, makikita mo na merong show of ostentatious wealth or lavish yung pagpapakita. Lavish, lavish kitang mahal. So, that's the point here, mga lords, okay? So, ibig sabihin, hindi unfounded yung galit ni Vice Ganda. And yung depensa mo naman is mahina. Kasi sinasabi mo na hindi naman siya related, hindi naman siya yung gobernador. Yes, but asawa siya. First, yan, immediate family yan. Sinabi sa batas na dapat you don't show ostentatious, you don't show an ostentatious lifestyle. You have to promote modesty sa taong bayan. Kasi hindi naman lahat afford yan. Literal. Not kahit tayong dalawa, banat ba, magtrabaho tayo habang buhay, hindi tayo aabot sa ganyan, di ba? Tuloy natin. Alam mo, it's really obvious na ang ginagawa mo, dinidikit mo si Heart Evangelista kay Chis Escudero. Ito, ano? Well, ang asawa niya yun eh. Tanga ba to? Hindi, seryoso. Ano ba to? Bobo ba to? Hindi, ano lang tanong ko lang kasi malamang ididikit niya kasi nga asawa niya eh. Di ba? Parang bakit nanalo? Eto na lang, ibang konteksto para mas maintindihan ng taong bayan. Bakit nanalo si Marcos? Kasi tatay niya si Ferdinand Marcos. Bakit sobrang sikat ni VP Sara kahit ang daming kalokohan na ginagawa? Kasi tatay niya si Rodrigo Duterte. 'Di ba? Immediate family, may connect. Okay? At one point in time, yung kasikatan ni Heart Evangelista, nag-benefit din si Escudero dyan. Kasi isa sa mga, actually hanggang ngayon, isa sa mga recognizable figure si Heart Evangelista dito sa Pilipinas. And then, magtataka ka ba't kinoconnect ni Vice Ganda si Heart Evangelista kay Chis Escudero? Malamang asawa niya yun eh. Diyos me. Tuloy. Gusto mo? Ha? Gusto mo ba magpagawa si Chis Escudero ng eskwelahan dyan? Dahil nandyan si Heart Evangelista. Di ba ang pangit lalo nun? Alam mo yun, sa dami-daming lugar, ang babanggitin niya Heart Evangelista na napaka-obvious. Well, ganito kasi yan. Noong 2024, 2025, okay, i-correct nyo na lang ako. Pero, there is a time na mataas din ang budget ng ating bansa sa Sorsogon. Okay? Now, i-backtrack natin yung mga issue, mga lords. Kasi, lahat ng sinasabi ko is verifiable. Kung may Google ka, kung may internet connection ka, kung wala kang Wi-Fi, pumunta ka muna dun sa tropa mong may Wi-Fi. Makiconnect ka muna para i-fact check ako. I-fact check nyo ako. Kung mali ako, sabihin nyo. Pero, eto ang real talk dyan. At one point in time, kita nyo, kinikilabutan ako sa kakapalan ng mukha nitong mga hype na to. Si Chis Escudero ay mataas yung budget sa Sorsogon. Okay? This is a provable fact already. Now, ang masakit dito, this is another proven fact na again, facts lang tayo dito. Shoutouts kay Facts First. Eto, Chis Escudero's brother-in-law is DPWH contractor. Project spiked under Marcos. GG. GG, di ba? So, ang point dito, hindi unfounded yung galit ni Vice Ganda. Hindi unfounded yun. Kasi alam natin na may contractor na brother-in-law si Chis Escudero. Hindi lang yun. May kaibigan pa siya na nag-donate ng 18 million ng 30 million campaign fund sa kanya or some number na hindi ko marirealize. Kasi never ako magkakaganong klaseng pera in my lifetime or siguro sana. Pero in my lifetime na yon, hindi bukas, hindi sa makalawa, in my lifetime. 'Di ba? Or sana umabot ako dun sa ganung kayaman na pera, pero binigay lang sa kanya. And then you're going to deny or you're going to feign ignorance na hindi dapat sisihin si Chis Escudero sa mga pangit na classroom. Ano ba naman yun? You're attacking Vice. Alam nyo, attack Vice Ganda kung sa mga ginagawa niya sa buhay. But not on this. Kasi may point siya. May point si Meme Vice. Again, kilala nyo ako. I have debunked Vice Ganda several times in my career dito sa social media. Pero this time around,
I'll defend her. Kasi tama yung punto niya eh. Tama na dapat yung mga matataas ang managot. Hindi dapat depensahan yung mga yan. Makakapal lang mukha niyan. Hindi na nahihiya yan. Parang ikaw, Banat Bay. O, back to you. Napaka-obvious na kasi alam natin sensationalize basta artista talagang palalaki Hindi lang yan basta sensationalize kasi asaw. Ang kati sa face, oh. na media yan. Yung lugar ba sinasabi mo ay lugar ni Heart Evangelista na hindi lugar ni Chis Escudero? Gusto mo bang ipagawa ni Chis Escudero yung lugar? Kailangan lang maging accountable sila sa isa't isa. Bakit? Kasi senador yung asawa niya. Siya, hindi naman ako naniniwala na hindi yan natutulog sa isang kama. Okay, 'di ba? Kung alam mo kung ikaw yung asawa or ikaw yung kapatid na lang, kung ikaw yung kamag-anak ng politiko, tapos nakikita mong may problema dito sa bandang ito, na kulang sa ganito, kulang sa ganyan, kasi may internet ka naman, di sabihan mo yung asawa mo. Instead na depensahan nyo yung position nyo, maging accountable kayo. Oo, gagawa namin ng paraan. Oo, aayusin namin yan. Oo, dadagdagan namin ng classroom yan. And yung asawa ko, one of the most powerful man in this country, gagawa ng paraan yan. Hindi natin dinidepensahan. Banat Bay? Alam ko, ikaw, meron ka mga principal. Siguro yan yung inyong talking points ngayon. Pero mahiya naman kayo, Lods. Kawawa naman yung mga batang walang classroom. Edukasyon. Sabi nga nung tao, yung sabi niya, hindi ko nakalimutan ko yung pangalan, sabihin niyo na lang kung sino, pero sabi ganun ng tao na naiisip ko, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. At duduktungan ko yung sinabi ng tao na yun. At kung papanatiliin yung bobot tanga yung mga estudyante, talagang walang mangyayari sa ating bansa, 'di ba? Nakaka-frustrate eh. Tayo dito sa vlogging, napakadaling kumita ng pera dito. Pero wag naman sana ganyan kakapal yung mukha. Mahiya ka naman. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lads.